Magandang araw sa inyo mga kapatid at salamat sa Diyos. Muli po ay mayroon tayong mabuting pagkakataon upang tayo ay magkatipon sa oras na ito at sama-samang maghandog at mag-alay ng pagpapasalamat sa Diyos. At salamat sa Panginoon, nakita pa natin ang araw na ito upang muli tayo pong makapag-alay ng pagkilala ng utang na loob sa Diyos sa lahat ng kaniyang mga kabutihan at sa lahat ng kaniyang mga paggawa. Kapatid na Rodel, paano mong inia-apply ngayon yung ating mga pinag-aaralan kagaya ng ating natutunan na may relasyon yung pagsisiyasat natin sa ating mga sarili kung tayo nasa pananampalataya? Sapagkat si Kristo ay nasa atin, na siyang ating pag-asa, na alam natin kung wala tayong Kristo, wala tayong magagawa, na kagaya ng ating dinidiscuss, tantamount ng pag wala kang Kristo, wala kang pag-asa. At dapat din naman na maintindihan natin yung significance ng pag-asa sa buhay ng isang lingkod ng Diyos. Dahil kasama yon, kapatid na Rodel, kung ating babasahin yung nandoon sa 4:4 ng Efeso, isang katwiran na hindi natin maitatanggi, may isang katawan. Ano yung katawan? Dun sa 1:18 ng Kolosas, siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. So may isang katawan, may isang iglesia, at isang espiritu. Gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasaibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Kaya kasama yun, kapatid na Rodelen, kung mapapansin mo, sa bagay in the past kasi pagka binabasa natin ito, may isang katawan, may isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Parang nagiging in passing sa atin yung pag-asa ng pagtawag, Pero bahagi yun, kapatid na Rodel, na hindi natin dapat na ipagwalang bahala. Merong pag-asa ng pagtawag sa atin, Dahil sa loob ng isang katawan, nandun ng Panginoon na siyang ating pag-asa. Na yung pag-asa ng pagtawag naman sa atin, tinawag tayo sa loob ng iglesia, alam natin na may dahilan ng pagkakatawag sa atin, tinawag na mga banal. Kaya sabi ni Pablo dun sa 1:2 ng unang Korinto, sa iglesia ng Diyos na siyang isang katawan, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Kaya yung pagkakatawag sa atin, tinawag tayo sa loob ng iglesia para gumawa ng kabanalan. Gumawa noong mabuti na, babalikan natin ulit, inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Diba? Dahil tayo'y kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya sa isang katawan, mayroong isang bautismo, mayroong isang pananampalataya, may isang Panginoon, may isang pag-asa, sabi ng Biblia.
may isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Kaya, dun sa pagkakatawag sa atin, alam mo, kapatid na Rodel, ito ay bahagi ng ating dapat na mai-maintain sa ating mga paglilingkod sa Diyos na talagang hindi pwedeng mawawala tayo sa pag-asa eh. Dahil unang-una, kung si Kristo ang pag-asa, hindi pwede talagang wala kang Kristo dahil wala ka namang magagawa kung wala ka namang Kristo. Ngayon, kung ating babalikan, gusto kong puntahan, kapatid na Rodel, yung 6 G's ng Ebreo, no? Makikisuyo ako sa iyo with your kind indulgence. Opo, Kuya. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayoy nagsisipaglingkod kayo. Yan, di ba? Napaka-importante, kapatid na Rodel, na talagang i-maintain natin yung ating mga paggawa ng mabuti. Pinag-aralan na natin yan, ano? Dahil ang Diyos hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Pero how can that be maintained? Tuloy natin, kapatid na Rodel, sa 11. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. 12. Na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga nasa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Yan, tignan mo, no, kapatid na Rodel? Kaya essential talaga yung pag-asa kasi pagka ikaw ay may pag-asa, hindi ka magiging tamad. Di ba? Para bang yung may pag-asang siya aani, yung may pag-asang siya susweldo, yung may pag-asang siya mayroong iniintay pagdating ng katapusan, at talagang tatrabaho yun eh. Pag-asa natin, hindi liko ang Diyos upang limutin yung inyo ang wikang gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. And because of that, hindi ka magiging tamad kasi nasa iyo yung pag-asa na hindi liko ang Diyos para limutin yung mga gawa na ipinakita mo sa kanyang pangalan. Kaya nga pagdating doon sa 11, ninanasa namin ang wika na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Kaya yung pag-asa dapat talaga kasama doon sa sinasabing nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. At ang lundo pa rin talaga ng lahat. Kagaya nga ng, alam mo, pag binabalikan ko, ngayon mas nakikita natin ang maganda yung mga itinuturo ng kapatid na Eli in the past, ano, na siguro sa isang paraan maaari hindi natin nabibigyan ng masyadong atensyon, na talagang ang concentration ng gusto niyang maituro sa atin yung paggawa ng kabutihan yung paggawa ng mabuti dahil unang-una yun ang inihanda ng Diyos munang una pa para natin lakaran. At alam mo, ang essence nun, kapatid na Rodel, doon sa sinasabi natin na nandun sa G's kanina ng
Hebreo na 24, di ba? Ang sabi dun sa Gis 24, tayo'y magtinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Alam mo, pinanggalingan, kapatid na Rodel, basahin mo 23. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Oh, yung palang no? Pinanggalingan pala niya. Ingatan natin matibay yung pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako at tayo'y magtinginan. Kaya ka mapapasok doon sa pagtitinginan at doon sa pag-ibigan at mabuting gawa dahil meron kang pag-asang iniingatan. May pagkakilala ka doon sa pag-asa. O kaya alam mo, very essential talaga yan, kapatid na Rodel. Kaya nga sabi doon sa 17:7 ng Jeremias, Opo. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. yan, mapalad yun talaga. Yung tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Alam mo kasi pati yung pag-maintain ng mabuting budhi. Alam mo, kapatid na Rodel, ang isang pinag-uugatan nun, yung pag-asa. Nare-realize mo ba yun? Hindi po, kuya. Tingnan mo ha. Napansin. Basahin mo kapatid na Rodel ha, with your indulgence. 24:15, 16 ng gawa, kapatid na Rodel. Na may pag-asa sa Diyos na siya rin namang hinihintay nila na magkakaroon ng pagkabuhay na mag-uli ng mga ganap at gayon din ng mga di ganap. Na dahil nga rito'y lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Nakita mo yun, ano? Opo. Dahil nga rito, dahil saan? May pag-asa ang wika sa Diyos na siya rin namang hinihintay nila na magkakaroon ng pagkabuhay na maguli ng mga ganap at gayon din ng mga di ganap. At dahil doon sa pag-asa na yon, dahil nga rito ang wika, lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Nakita mo, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Doon po pala nag-uugat din po yung pag nanasa mong magpilit na maingatan yung mabuting budhi dahil po doon sa pag-asa na yon, kuya. Kaya alam mo, yung mga naliwanagan, di ba, aaralan natin, dalawa palagi, liwanag, dilim. Oo. Yamang naliwanagan ang mata ng inyong mga puso, sabi dun sa 1:18 ng Efeso, yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kaniyang pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng kaniyang pamana sa mga banal. O kaya pala kasama pala yun pagka ikaw naliwanagan, malalaman mo kung ano yung pag-asa sa kaniyang pagtawag. Kaya nga may isang katawan, may isang espiritu, may isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Diba? Paano mo mauunawaan yon? Yaman ang wikang naliwanagan ng mata ng inyong mga puso
upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. At yung pag-asa sa pagtawag ng Diyos, kaya ka mananatili dun sa pag-asa na yun dahil nakakapagpatuloy ka na lumakad doon sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos upang siya nating lakaran. Na kaya ka magiging masikap, kaya ka magiging masikhay, hindi ka magiging tamad, at magsasanay ka ng mabuting budhi, dahil dun sa pag-asa na yun. Tignan mo, kaya nga sinabi yung ang may pag-asa naglilinis eh. Di ba? Pagka wala ng pag-asa, iba na iba na ang gagawin, iba na din yung hindi na din maglilinis. Kasi bahagi ng pagtawag sa atin yun yung pag-asa ng pagtawag sa atin. Kaya nga ganun ding ipinapaliwanag ni Pablo, pati yung pagkabuhay na mag-uli, kaya niya ipinapaliwanag yun noong sabihin niya yung nandoon sa unang Tesalonica, kapatid na Rodel 4:13. Hindi ang wika namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Di ba? Kaya pinapaliwanag niya din yan na ito ay pangyayaring magaganap, na kung matutulog man tayo, isang araw tayo pagpapahingahin ng Diyos, may pag-asa tayo na darating yung araw na kung tayo'y nagsisampalataya na si Jesus ay namatay, nabuhay na mag-uli, gayon din naman ang wika yung natutulog kay Jesus, dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mangag-aliwon kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Di ba pag-asa ang daladala niyan, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Opo. Kaya itong atin ngayong pinag-aaralan, kagaya ng sinasabi ng apostol na si Pablo, at maging sa sulat ni Pedro, nandun sa 1:3 ng unang Pedro, ang sabi ng banal na kasulatan, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, na ayon sa kanyang malaking awa, ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Hesukristo sa mga patay. Tignan mo, daladalang pag-asa nun, dahil doon sa pagkabuhay na mag-uli ni Kristo na yon. Kaya tayo mga magkakapatid, dapat we should live in hope. Dapat mabuhay tayo sa pag-asa. At kung sakasakali na dadating ang panahon, tayo'y pagpapahingahin, may pag-asa din tayo sa Diyos. Na dadating ang araw, tayo naman ay bubuhaying mag-uli. Kung tayo ay nabuhay kay Kristo, at kung tayo ay nabuhay na may pag-asa,
Pero pag nabuhay ka nang wala kang pag-asa, kasi ibig sabihin nun, masama eh. Pagka nabuhay ka nang walang pag-asa, nabuhay kang walang Kristo. Di ba? Ang ibig sabihin, kapatid na Rodel, babalikan natin, yung mga nangamatay sa pag-asa, unang mabubuhay na mag-uli. Bakit ganun? Basahin natin, kapatid na Rodel, ulit yung 4:16 ng unang Tesalonika. Opo. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga buhay. Sino ba si Kristo? Siya po ang ating pag-asa, kuya. Di by substitution, ang namatay sa pag-asa unang mabubuhay na mag-uli. Kaya pagka pala ikaw, gusto mong ikaw makasama ka sa unang pagkabuhay na mag-uli, mabuhay ka sa pag-asa. Pagka ikaw hindi ka nabuhay sa pag-asa, ay, nako, hindi ka makakasama sa unang pagkabuhay na mag-uli. Kasi si Kristo yung pag-asa yung namatay kay Kristo, unang mabubuhay na mag-uli. Di yung namatay sa pag-asa, yun ang unang mabubuhay na mag-uli. Kaya nga, sinabi niya yun dun sa 13, huwag tayong maagaya dun sa mga walang pag-asa. Diba? Gaya nung iba. Kaya hindi namin ibig na kayo hindi makaalam tungkol sa natutulog para kayo huwag malumbay. Na ang mangyayari sa inyo, malulumbay kayo na dahil sa pagkalumbay ninyo, mawawalan kayo ng Kristo. Diba? Kung tayo nagsisampalatayang si Jesus ay namatay, nabuhay na maguli, gayon din naman na natutulog kay Jesus, dadalhin ng Diyos na kasama niya. Tapos, sabi niya doon sa sabi niya doon sa 15, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon. Ano sabi doon sa 13? Babalikan natin yung 13. Hindi namin ibig na hindi kayo makaalam tungkol sa natutulog, upang kayo huwag malumbay na gaya ng mga iba na walang Kristo. Diba? Kasi yung namatay kay Kristo, unang mabubuhay na mag-uli. Tignan mo yan, Diba? Gaya ng iba na walang Kristo. Bakit? Walang pag-asa yung unang nabuhay na mag-uli, o yung unang mabubuhay na mag-uli, yung namatay kay Kristo. Di para wag kang magaya doon sa, balikan mo, kapatid na Rodel. Pagbalik-balikan mo 13, basahin natin. Sige, kapatid na Rodel. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Di ba? Napakaganda, Pag binalikan mo, babasahin natin ulit yung 13, Ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang Kristo. 16. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay na may pag-asa. Dahil si Kristo yung pag-asa Yung namatay kay Kristo, unang mabubuhay na mag-uli. Di bubuhayin mag-uli. Di ba? Dahil meron kang Kristo. Namatay ka kay Kristo. Paano kang namatay kay Kristo? Nabuhay kang may Kristo. Sino si Kristo? Pag-asa natin.
O ibig sabihin, huwag tayo magaya dun sa mga walang pag-asa o mga walang Kristo. O, di ba? Huwag tayong malumbayan wika na kagaya nung mga iba na walang pag-asa o walang Kristo. Kasi si Kristo ang pag-asa natin eh. O di kung nabubuhay tayo ngayon na mayroong pag-asa, nabubuhay tayong may Kristo. At kung mamatay tayo, mamamatay tayo kay Kristo. Mamamatay tayo sa pag-asa na isang araw, bubuhayin tayong mag-uli ng Diyos sa unang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Kung nabuhay tayong may pagasa. At ang nabubuhay na may pag-asa, nagpapatuloy na gumagawa ng mabuti. Pagka ayaw gumawa ng mabuti, yun, ibig sabihin hindi nabubuhay na may pag-asa yun. Kaya napakahalaga, no? Ewan ko kung may nakukuha kang wisdom, kapatid na Sani. Opo kuya, sa tulong po ng Panginoon na nakikita po namin ngayon yung mga koneksyon kung gaano kahalaga ito pong pag-asa na ito. Na ang naidudulot itong pag-asa ay napakaganda para makapagpatuloy po ang isang nagnanais na makatapos ng kanyang paglilingkod sa Diyos, na makaabot siya ron sa finish line at maging dapat sa kaharian po ng Diyos. Na pagka pala nawala yung pag-asa na yan, masama po, kahinatnan. That is tantamount na nawalan ka po ng Kristo. Hindi ka na maglilinis, hindi ka na gagawa ng mabuti. Dahil wala na eh. Kaya babaling ka na nga po sa kata, gaya po ng ating napag-aralan. Kaya dito po sa ating pong pinag-aaralan po ngayong kuya, kaya pala ganun yung mga sinasabi, may isang katawan. Tapos may isang espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo. Yan. Sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. So meron talagang pag-asa doon sa isang katawan o iglesia. At yung isang pag-asa na yun na binabanggit, sabi ko, yung pala yun talagang merong isang pag-asa yung mga lingkod ng Diyos sa iglesia. At yun nga yung Panginoong Hesukristo na dapat nating mataglay. Ngayon po, nakikita po natin ngayon dito na pagka merong kang pag-asa at yun ay taglay-taglay natin, makagagawa ka. At yung paggawa na yon na sinisikap mo dahil meron kang pag-asa in connection para magkaroon ka ng isang mabuting budhi sa harapan ng Diyos. Kaya pala nagsisikap ka, ngayon nakita ko po, kaya pala nagsisikap yung isang tao na magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao dahil nga doon sa pag-asang tinataglay niya doon sa Gawa 24:15 hanggang 16 na may pag-asa sa Diyos na siya rin namang hinihintay nila na magkaroon ng pagkabuhay na mag-uli na mga ganap at gayon din ng mga di ganap. 16 na dahil nga rito'y, dahil saan? May pinanggalingan. Dahil dun sa pag-asa na yon. Dahil nga rito'y, ayan, na may pag-asa sa Diyos. Dahil nga rito'y, lagi rin naman akong nagsasanay, sabi ni Pablo, upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Dahil dun sa pag-asa na yon ni Pablo. Kaya sinisikap niya na magkaroon siya ng malinis na budhi na walang kapaslangan sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Kaya pala yung may pag-asa, ay yung koneksyon naglilinis, talagang gumagawa. At pag nawala yung pag-asa na yan, ay napakasaklap po ng kapalaran. Kaya pala mayroong mga ganyan mga tao na nagpapakamatay na wala ng pag-asa. Pagka ang gusto mo, matapos na buhay mo, bakit? Wala na akong pag-asa ibig sabihin, nawalan ka na ng Kristo, ganun ba? Kasi kahit ano pa mangyari, kagaya po ng sinasabi po ni Pablo, anumang mga hirap, lungkot, tiisin ng ating mga naranasan o naramdaman, hindi dapat mawala yung pag-asa na yun Kaya pala sinasabi rin sa unang Tesalonica 4 at 13, ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid,
tungkol sa nangatutulog upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Eh di meron palang mga nalulumbay. Ang diskurso ni Pablo tungkol dito sa mga naiwan ng mga nangatutulog, kumbaga namatayan ng mahal sa buhay, no? Na sila'y namatayan ng mahal sa buhay, nalumbay. Eh kaya lang yung pagkalumbay nila, pagkalumbay na walang pag-asa. Na pagka nalumbay sila, nawala na pati Kristo nila. Dahil sa kanilang kalumbayan, natangay sila. Eh hindi pala dapat ganon. Sa nakikita ko, kuya, ito talagang magagamit po natin sa pakikipaglaban dahil pwedeng pagdaanan ng kaaway o ng kalaban yung pong nararamdaman ng tao na kagaya ng kalumbayan para alisin sa iyo yung pag-asa, alisin sa yung Kristo. Na pagka kasi nawala yung pag-asa na yan, hindi ka na makagagawa ng mabuti dahil mawawalan ka ng Kristo. Kaya dapat manatili ang pag-asa na yan, kaya nananatili ang tatlong ito. Doon ko nakikita, sabi ko, ang galing talaga eh. Nananatili ang tatlong ito, pananampalataya, pag-asa at ang pag-ibig. Dapat talagang manatili yan na yung tatlo na yan gumagawa, magkakasama. Dahil pagka nawala yan, malulumbay ka. Pagka nalumbay ka, nadaig ka nun, at nawalan ka ng Kristo, that's na kaligtasan natin. Ngayon, by substitution, kagaya po ng tinuturo niyo po sa amin para madaling maintindihan, na itong pag-asang tinutukoy dito nga po si Kristo sa sinasabi sa unang sa Thessalonica 4:13. Naku, itutuloy po natin sa 15 hanggang 18. Ang sabi po, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayo na nga bubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo na siyang pag-asa, na ang nangamatay na may pag-asa ay unang mga bubuhay na mag-uli. Ayun. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Mangag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Talagang magkakaruktong eh. Kasi itong may pag-asa, merong Kristo. Na pag kami Kristo ka, may kaaliwang ka rin. Doon mo makikita eh. Na ito nga pong nangamatay kay Kristo, ibig sabihin, namatay na may pag-asa, unang mga bubuhay na mag-uli, yun ang pag-asa mo. Na mamatay ka man, no? Meron kang Kristo, mabubuhay ka mag-uli eh. Hindi problema eh. Kaya maaalis yung agam-agam mo, yung frustration mo, yung depression mo, stress, anxiety, maaalis lahat yun eh. Dahil doon sa pag-asang taglay-taglay mo, na meron kang Kristo kahit gaano pa kabigat yung problemang dumating sa'yo. Kaya kapatid, sana maalis natin yon sa ating bokabularyo na para bang gusto ko nang mamatay o baka isipin mo pag gusto pang magpakamatay, pagka ganon, naku, delikado po yan. Dito ko nare-realize pagka nagpakamatay ka, parang tinatanggihan mo ni Kristo. Ayaw mo na kay Kristo dahil gusto mo na magpakamatay eh. Hindi po dapat makita sa atin yung ganon diwa, mga kapatid. Kasi tandaan po natin, yung may pag-asa, nagsisikap yon na makagawa, na makapagpatuloy, na may malinis na budhi na walang kapaslangan sa harapan ng Diyos at ng mga tao. At umaasa siya na talagang hanggang doon sa kahuli-hulihan, meron siyang Kristong kasama at di siya mapapabayaan. Ganun po, kuya, makakaramdam ka ng kapayapaan dito sa ating pong pinag-aaralan na kung paanong ipinakikita kung gaano ka-importante yung paggawa na yan na hindi yan lilimutin po ng Diyos. At pagka may pag-asa, ipinakikita rin hindi ka magiging tamad eh. Yung sa 10 hanggang 12 po ng Ebreo, magkakaruktong po talaga eh. Kaya yung ating pong dati pang pinag-uusapan na word of the month, magmasipag. Ayun, magkakaruktong, no? Na
na hindi liko ang Diyos upang limutin ang inyong gawa na ipinakita. So, kung itutuloy po natin yan, yan. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Sa 12, na huwag kayong mga tamad. Ayon. Pagka pala may pag-asa, hindi tamad yun. Talagang gagawa yun. Magpapatuloy. Kumbaga hindi taga-tanawan lang. Ay, kasi pagkatanawan lang, ayaw gumawa. Nako, delikado yun. No? O, yung may pag-asa, gagawa yun. Magmamasipag yun. Hindi magiging tamad. At dyan mo makikita talagang yung kapatid, kaya gumagawa kahit mahirap lang, nagpapatuloy, tumutuwang. Kaya napakasarap tignan yung kapatiran eh. Sa kabuuan niya, yung kapatid na mahihirap, nagsisikap makagawa. Nagsisikap makapagpatuloy. Nagsisikap makatulong kahit siya mahirap lang, pero tumutulong pa rin siya. Na kung ano meron siya kahit yung kanyang nalalaman, yung kanyang sangkap na kalakasan sa kanyang pangangatawan, kahit doon man lang makatulong siya kahit wala siyang pera eh. Nagsisikap pa rin siya makapagpatuloy kahit mahirap siya. Kasi meron siyang pag-asang tinatanaw. Kagaya nga na sinasabi niyo, kuya, pagka ikaw umaasa ka, susweldo ka, kung nagtatrabaho ka, ay gagawa ka, magtatrabaho ka nga kasi may pag-asa ka, nasusweldo ka eh. Ulitin mong basahin, kapatid na Sunny, with your indulgence, yung ikalawang Tesalonica 2:16-17. Opo. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo rin at ang Diyos na ating Ama na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Magkakaruktong talaga. Magkakaruktong po, kuya. Ito pong yung pag-asa na yan na pagka meron kang kaaliwan, titibay ka, at magpapatuloy ka sa mabuting gawa. Ganun po, kuya. Salamat po sa Diyos dito sa mga katuruan pong ito na itinuturo po ng Diyos sa kapatiran sa pamamagitan po ninyo, kuya. Kasi ever since, alam mo, kapatid na Sunny, kaya nga gusto ko din na ma-realize natin, makita natin itong mga point na ito. Ewan ko kung nakikita mo yan, kapatid na Josel, Kuya, opo. Ako nga po habang tinatalakay din ninyo, kasabay na pinipilit ko pong ma-digest yung sinasabi ninyo, hindi ko naman maiwasan, bumabalik din po, nagpa-flashback yung mga dati nating mga pinag-aaralan in connection dito po sa tinatalakay ninyo ang ganito. Kasi talaga pong ang mga diwa ay magkakadugtong, kuya. Hindi mo maaaring matutulan at kung anong baligtad man ang gawin mo, wala kang makikitang butas. Kahit saang silip ang gawin mo, konkreto po eh. At napakaganda po talaga ng dugtungan. Kagaya nga lang po nitong pag-asa na ito na pinag-aaralan natin. Binasa niyo po sa amin itong Pedro kuya. Itong sinabi kay Pedro sa 1, tama ba? 1, meron tayong buhay na pag-asa Ito po, 1:3. Opo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay ng pag-uli ni Hesukristo sa mga patay. Pagkabasa niyo po nung buhay na pag-asa, tingnan mo nga naman kako, talagang ang diwa kapareho talaga nung mga previous na pag-aaral natin. Kasi po, nakita na natin nung nakaraan, bago tayo pumunta dito sa pag-asa, pananampalataya po yung ating mga pinag-aaralan tungkol sa pananampalataya. Ang pananampalataya natin dapat hindi patay.
Dahil ang pananampalatayang walang gawa, patay. Dapat buhay. Ang pag-asa natin, nataglay natin, dapat buhay din. Hindi basta simpleng salitang pag-asa. Buhay na pag-asa ito pong nasa atin. Kung paano, siyempre, yung pananampalatayang nasa atin ay buhay din. Pananampalataya ay buhay. Tapos, nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Nananatili ang tatlong ito. Kung buhay yung pananampalatayang nasa atin, buhay yung pag-asang nasa atin, at ang pinakadakila dito sa tatlong ito ay pag-ibig. Paano naman ang pag-ibig? Siguradong buhay yan. Kaya nga nananatili ang tatlong yan sinabi nyo nga rin po sa worship service natin. Ang Diyos nga ay pag-ibig Kaya nga ang paggawa natin, out of love, bunga ng pag-ibig na sa Diyos nagmumula. Kaya ang lahat po ng diwa, kuya, talaga pong tugma-tugma. Wala kang tulak pabigin. Talagang napaka-konkreto ng pagkakaposisyon ng lahat ng katwiran. Walang mababali. Hindi mo kayang tutulan. At ito pong pag-asa na ito ngayon, napakanda rin yung punto naman na ito. Na ang koneksyon nito sa ating mga ginagawa, napakalalim. Pati po pala sa pagmamantini ng budhi, sinabi ni Pablo ito Kasi kung siya man ay nagmamantini ng mabuting budhi, ng malinis na budhi, ang pinanggagalingan itong ginagawa niyang ito, ang pinag-uugatan, yung ding pag-asa pa lang nasa kanya. Sabi niya na may pag-asa sa Diyos na siya rin namang hinihintay nila na magkakaroon ng pagkabuhay na mag-uli ng mga ganap at gayon din ng mga di ganap. Na dahil nga rito akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Dahil doon sa pag-asa na yon, nagsasanay po si Pablo ng magkaroon ng budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Yung budhi napakahalaga din yan sa ating paglilingkod. Pinag-aralan din natin sa mga nagdaan. Lahat ito talaga interconnected po, kuya. At lalo na, yung kagaya nun, pinag-aralan din natin yung ating mata ng ating mga puso ay naliwanagan. Connected din na naman sa pag-asa to. Kasi pagka naliwanagan naman ang mga mata ng puso natin sa 1:18, yamang naliwanagan ng mga mata ng inyong puso, upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag, kung anong mga kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. So, paano pong mahihiwalay sa diwa? Kaya nga, ito pong hadil natin mula nung mag-umpisa, hindi pa po ito napapatid hanggang ngayon Dugtong-dugtong pa rin po ito at lahat very essential po sa ikapagiging dapat natin, sa paggawa natin ng mabuti, sa ating pakikiba ng pananampalataya. Ganyan po ang halaga nito ngayon, kuya, na aming nakikita. At yun nga, pagka nag-substitute ka, ito pong 4:13, tapos 16 nitong unang Tesalonica, ang ganda po pala nito ang ibig niyang ipakita at ituro sa ating lahat. Sabi diyan, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo huwag mga lumbay, na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Yung kasing walang pag-asa, nalulumbay pala tayo, hindi tayo malulumbay kasi may dahilan tayo na magalak. May dahilan tayo para kapatid na Josel, ang punto, tignan mo hindi naman yung di ka na malulumbay upang kayo'y huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Ibig sabihin, malulumbay ka rin naman talaga Hindi naman natin masasabing hindi tayo malulumbay Pero yung kalumbayan natin, hindi kagaya nung kalumbayan nung walang pag-asa. Diba? Kung malumbay ka man, nananatili yung pag-asa mo na dun sa kalumbayan mo, may pag-asa ka. Kaya nga, kayo'y mag-aliwan. Di ibig sabihin, kaya tayo mag-aaliwan sa mga salitang ito, diba? 4:18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Di nalulumbay ka rin
Di ba? Hindi naman, we have to be realistic, kapatid na Josel, no? And also pragmatic at that. Dahil hindi naman tayo nabubuhay sa ilusyon. Nabubuhay tayo dapat sa realidad, sa salita ng Diyos, at doon sa katwiran na dapat nating matandaan. No? Para bang sinabi lang, huwag kang mabalisa, huwag kayong mga balisa. Mababalisa ka rin talaga di ba? Pero huwag kayong mga balisa sa anumang bagay. Meron kang ipangsasagot dun sa balisa na yon. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka na talaga totally, hindi ka na mababalisa. Hindi. Pagdating nung kabalisahan, meron kang sagot. Ang sagot sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Diba? O ganon din naman yung huwag kayong mga lumbay na gaya ng mga walang, pero hindi kagaya ng mga iba na nung malumbay, kalumbayang wala ng pag-asa. Kasi iba yung nalulumbay na nung malumbay na wala na ng pag-asa Kasi ang tao talagang bahagi ng ating buhay ng realidad na ang tao nasasaktan, di ba? Natutuwa ang tao. We react to stimulus Nagre-react tayo sa stimulus. May bagay na nakakalungkot. May bagay, makarinig ka lang ng malungkot na awit Nalulungkot ang isang nakakapakinig ng malungkot na awit Dahil nagre-react yung kanyang system doon sa stimulus. Kaya lang, ang isang bagay na kaibahan, kapatid na Josel, huwag tayong malumbay gaya nung iba na walang pag-asa. Malumbay ka man, nananatili pa rin yung pag-asa mo. Kaya nga, dahil dun sa pag-asa na yun na nananatili sa'yo, kung dumadating yung kalumbayan, yun naman ang nagiging pang-aliw natin. Kaya nga ang sabi, mag-aliwan kayo sa isa't isa. Ba't naman sasabihin pang mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito, kung hindi ka nga nalulumbay, ibig sabihin, nalulumbay ka rin. Kaya lang, yung kalumbayan na hindi dumadating sa punto ng kawalang pag-asa. Dahil yung pagkalumbay mo ay nagagamot at naaaliw ka dahil doon sa mga salita na yon, sinabi ng apostol na si Pablo na hindi ko ibig na hindi ninyo malaman tungkol sa natutulog. Di ba? Para wag kayong malumbay gaya ng mga iba na walang pag-asa. So, in-explain ngayon, mabubuhay naman tayo mag-uli Kung tayo ay nabuhay na may pag-asa, nabuhay tayo kay Kristo, sa isang kisap mata, di ba? Ang Panginoon ang bababa mula sa langit. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Yung namatay kay Kristo, unang mabubuhay na maguli. O kaya ang kailangan lang natin gawin, mabuhay tayo kay Kristo at mamatay tayo kay Kristo. Dahil pag nangyari yan, makakasama tayo doon sa unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na natitira, aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Di ba? Ganda nun, Sa ganito'y isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya, mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito para huwag kayong malumbay na gaya ng iba na nalulumbay na nawawalan ng pag-asa. Kung malulumbay man kayo, huwag mawala ang pag-asa sa inyo at manatili sa inyo yung pag-asang isang araw tayo ay mabubuhay din na mag-uli o yung mga natulog ay mabubuhay na mag-uli at tayong nabubuhay na natitira, kung buhay naman tayo, aagawin kasama niya sa alapaap. Hindi ka nawala ng pag-asa
kahit nalumbay ka. Pero hindi naman ibig sabihin hindi ka na nalumbay. Di ba? That is unrealistic, kapatid na Josel. Dahil kahit naman saan mundaanin, baka naman maisip ng mga kapatid, wala na pala akong pag-asa kasi nalumbay ako. Hindi naman ganun. Di ba? Dahil talagang dumadating yun Ang tao talaga nalulumbay. Sino ba naman, ikaw ba naman hindi pa naman malulumbay kung sa haba ng panahon kasama mo yung iyong asawa o pagkatapos biglang mag-isa ka na lang ngayon dahil nagpahinga na yung asawa mo, nauna sa'yo, di ba? Para wag tayong mawala ng pag-asa kahit na malumbay, maisip natin dadating yung araw yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, yung sinabi ng apostol na si Pablo sa kanyang sulat, o yung pangako ng Panginoong Hesus, o yung mga katwirang natutunan natin. Ayan, mag-aaliwan tayo ng mga salitang ito. Naintindihan mo, kapatid na Josel? Opo, kuya. Salamat po sa Diyos sa pagtutuwid, sa pagtuturo. Kasi ganyan nga po ang nakapaloob dyan sa context ng mga talatang yan. Kasi hindi naman nga totoong hindi tayo malulumbay. Ako lang po kanina nakakaramdam ako dahil siyempre po sa mga sirkumstansya. Pero nalulunasan po yan Kaya nga dito po may aral na sinasabi si Pablo pagdating naman sa 18 nga na kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Itong mga salitang ito ang pang-aliw. Ito ang gagamot doon sa mararamdaman mong nalumbay ka. Lalo pa nga po ngayon, may daming nagkakasakit din, may mga pumapanaw na mahal sa buhay, may mga ganun po may iwasan ba yung maramdaman? Nako naman, siyempre po hindi. Kaya nalulunasan po, lalo na kung meron tayo nga nitong mga salitang ito na naiintindihan at merong pag-asang buhay sa atin. Kasi ito pong nasa 18, pagka binalikan natin dun sa 16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay sa pag-asa, ang nangamatay na may pag-asa, ang nangamatay kay Kristo, ay unang mga bubuhay na mag-uli. Ganyan po ang kahulugan pala nito Kaya hindi ka talaga masisiraan ng loob. Yung pag-asa na yan, si Kristo yan Kaya halimbawa, nakaramdam tayo ng ganun, may pagkalumbay, mapapawi po yun. Maaliw tayo sa mga salitang ito. Maggagamot, malulunasan yung ating mga nararamdamang kirot. Pagka itong ganito ang ating maisa sa isip. Kasi taglay natin yun at siguro isang araw pagkatapos nung nauna yung iba, kung tayo naman ay nabubuhay din kay Kristo, nabubuhay tayo sa pag-asa, ibig sabihin kung magpapahinga tayo kay Kristo, namatay tayong may pag-asa, ay masasama po tayo, may awa ang Panginoon, doon sa unang pagkabuhay na mag-uli. Kaya yung mga naunang pinagpahinga na ng Diyos, kikita-kita po tayo niyan. Tayo po ay, yun ang tinitingnan natin isang siguradong makakaaliw din sa atin kasi sooner or later, hindi natin po alam kung kailan man yan, pero merong itinakda ang Diyos. Makakasama natin sila. Makikita natin sila uli. Yun lang pong halimbawa po kay Brad Eli, halos na po 6 na buwan. Meron po tayong matibay na pag-asa. May buhay tayong pag-asa na tayo naman po ay magkakasama-sama. Kung minsan nakakapangulila po, pero maano po yun, nalulunasan po yun kuya, pagka itong mga ganitong salita ng Panginoon, siya pong nagmamarka sa ating mga puso, sa ating mga kaisipan. Kaya ang sarap po nitong alam nating meron tayong pag-asa na taglay sa bayan ng Diyos. Meron tayong tinitingnan sa dako pa roon. Ganun po, magpapatuloy talaga tayo. It will drive you to continue doon sa paggawa ng mabuti. Ang ganda nga rin po kuya nitong pinakita ninyong punto dito sa isjis ng Ebreo sapagkat ang Diyos ay hindi liko
upang limutin ang inyong gawa. Hindi siya liko para limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Ano ang sinasabi nyo nga po kanina? Ano ba yung nagiging dahilan para magpatuloy sa paglilingkod? Kasi sinasabi po dyan yung inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Kung itutuloy mo pala, meron siyang pinapakitang punto si Pablo dyan. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan, na huwag kayong maging mga tamad. O kaya pala nadadrive tayo na magsipag. What drives you to not become lazy? Yun pong pag-asa na yun na